Si Sarah ay isang personal secretary ni Daylan Valderrama, isang CEO ng pinakasikat na kumpanya ng mga wine sa bansa. Mahigit 1 taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya ng mga Valderrama bilang isang personal secretary nito. Dahil sa tagal ng pagtatrabaho ni Sarah sa kumpanya, ay naging matalik silang magkaibigan ni Daylan. Palagi silang magkasama lalo't lalo na tuwing may business trip si Daylan na kailangan ay nandoon si Sarah upang kuhanin ang minutes ng napagmitingan. 2 araw na ang nakalipas mula nang sila ay magkasama at magkausap ni Daylan. Ngunit hanggang ngayon, ay pilit niya pa rin iniiwasan ni Sarah ang binata dahil sa higit pa sa nararamdaman niyang pag-aalala ni Sarah ang maaaring idudulot sa kanya na iskandalo sa fiancé ni Daylan na si Miss Hannah ang kahihiyang naramdaman ni Sarah dahil sa nangyari noong nakaraang gabi na maging dahilan upang matanggal ang trabaho na pinakaiingatan niya. Alam ni Sarah na may fiancé na si Daylan, subalit ay labag sa kalooban ito ni Daylan maging sa kapatid nito. Dahil sa ayaw na ayaw nila ni Hannah Suarez sa kadahilan ng isa itong party girl at walang alam sa kumpanya. Childhood friends lamang ito ni Daylan kung kaya't pinapabayaan na lamang ni Daylan na ipaalam sa lahat na fiancé ni Hannah si Daylan, pero ang totoo ay hindi niya ito fiancé at wala silang relasyon dito. Napasalik kasi sina Daylan at Sarah sa nangyaring raid noong gabing iyon, pero mabuti na lamang at kapatid pa na Daylan na si Daven Serge Valderrama ang nakakita at nakapasok sa kanilang silid. Nasa hindi kaaya-ayang posisyon sila ni Daylan nang makapasok si Daven sa kanilang silid at nakita sila na naghahalikan. Alam ni Sarah na kahit nasasabihin niya na ginawa nila iyon ni Daylan ang halikan upang hindi madamay sa raid, ay hindi pa rin maniniwala si Daven dahil nasa isang motel sila. Naalala pa nga ni Sarah kung paano pagalitan ni Daven ang kababata nitong kapatid na si Daylan. Ano ba ang pumasok sa isipan mo at dito ka pa talaga gumawa ng milagro sa motel na to? Mariing bulong ni Daven kay Daylan, pero sapat lang ang lakas upang marinig ni Sarah ang sinabi ni Daven sa kanyang kapatid na si Daylan. Kuya, mali ang iniisip mo. Ani ni Daylan at naisa nang magpaliwanag pa ni Daylan, ngunit mabilis siyang sinita ni Daven. Sa bahay na tayo mag-usap, Daylan. Inis na sabi ni Daven kay Daylan. Ipapahatid ko na lamang yung girlfriend mo sa bahay niya. Dagdag pa ni Daven habang seryosong nakatingin kina Sarah at Daylan. Ako na ang maghahatid. Sambit ni Daylan na agad namang sinagot ni Daven. Huwag na di mo pa nga sinabi sa akin na girlfriend mo pala ang personal secretary mo, kaya't iniiwasan mo si Hannah at baka sa kotse niyo pa ituloy ang naudlot niyong ginagawa kanina. Nagpipigil na saad ni Daven kay Daylan. Ipapahatid ko siya at ikaw? May halong bantang saad ni Daven kay Daylan. Tandaan mo may kapatid tayong babae kaya matuto kang rumespeto sa mga kababaihan Hindi maiwasang mapahanga ni Sarah sa kapatid ni Daylan na si Daven dahil sa kakaiba niyang paninindigan. Ngunit napahigpit na lamang ang hawak ni Sarah sa kumot nang napagtanto niyang papalapit na sa kanya ang binatang si Daven. Inabot ni Daven kay Sarah ang kanyang suot na leather jacket. Saka iginaya ni Daven sa Sarah patungo sa banyo upang makapagbihis ng maayos. Miss, ako na ang hihingi ng paumanhin at depensa sa ginawang kagaguhan ng kapatid ko. Hayaan mo na, ako na muna ang bahalang pagsabihan siya. Malumanay pero maotoridad pa rin saad ni Daven nang makalabas ng banyo si Sarah. Nais na sanang matawa si Sarah sa sinabi ni Daven, ngunit pinigilan niya ang pagtawa dahil batid ni Sarah ang lubos na pagiging maginoo ni Daven. Lalo na noong sinabi nito kay Sarah na, hindi ako papayag na paglalaroan ka lang ng kapatid ko. Sisiguraduhin kong paninindigan niya ang mga naging pangako niya sa iyo na maaaring dahilan ng iyong pagpayag upang sumama dito. Inaamin ni Sarah na sa konting panahon ay napahanga siya sa magkapatid, lalo na noong pinaramdam ni na Daven at Daylan ang lubos na paggalang sa kanya. Ngunit kahit ganoon pa man, iniiwasan pa rin ni Sarah si Daylan dahil alam niyang kukulitin siya ng kanyang boss tungkol sa halikang pinagsaluhan nila noong nakaraang gabi. Alam niya kasi na ang boss niya na si Daylan ay medyo makulit, lalong-lalo na kapag silang dalawa lang ang magkasama. Dahil na nga na siya ang private secretary nito. Hindi alam ni Sarah kung paano niya kausapin si Daylan, lalo na dahil muntik niya nang isuko ang sarili niyang katawan noong gabing iyon.
Kahit anong pilit ni Sarah na kalimutan ang nangyari sa gabing iyon, ay tila nag-iwan ng hindi nakikitang marka ang mainit at mapusok na pinagsaluhan nilang halik. Walang matinong babae ang basta na lamang bumigay sa unang gabing pagsasama, lalo na kung hindi naman isang date ang dahilan kung bakit sila magkasama ng gabing iyon. Paano kung hahanap ng paraan si Daylan na matuloy ang naudlot nila na mainit na tagpo? Dahil na din na si Daylan ay may lihim na pagtingin sa kanyang private secretary na si Sarah. Makakaya bang tanggihan ni Sarah ang kanyang boss na si Daylan na siyang may lihim din siya na pagtingin? Oh my gosh! Tili ng isa sa mga kasamahan ni Sarah sa kanilang opisina. Parating na dito si bebe ko. Napalingon silang lahat sa kanilang opisina upang tignan kung sino ang tinutukoy ng isa sa mga kasamahan nila. Pero agad na bumilis ang tibok ng puso ni Sarah nang makita ang si Daylan Stram Valderrama ang paparating sa gawin nila. Parang eksena ng pelikula ang pagdating ni Daylan sa kanilang opisina dahil parang sinadya ang pag-iihip ng hangin upang paliparin ang nakalivel nitong shoulder level na buhok nito. Kahit na mahaba ang buhok ni Daylan ay di maiiwasan na malakas ang kanyang dating sa lahat ng mga empleyado niya sa kanyang kumpanya. Aba, Diyos ko Mariosep ka naman te. Inangkin mo na naman si Sir Daylan. Sigurado ka ba na mapapansin ka niyan? Baka nga pag nalaman niya ni Ma'am Hana baka tanggal ka na. Kaloka ka. Natatawang saad ni Christine, isa rin sa mga staff ng kumpanya niya na Daylan. Ni minsan ay wala pa nga ang non-deadman ng isang Beverly Manzano, no? Pagmamalaking saad ni Beverly na siyang sumigaw kanina. Si Sir Daylan ang isa sa mga naging goal ko na magstay at magtrabaho dito sa kumpanyang to. Kahit na mayaman na ako. Kaya't kailangan talagang mapansin niya ako, te. Dagdag pa ni Beverly. Careful girls. Paalala naman ni Marcy na isa ring staff sa kumpanya ni Daylan. Malaking iskandalo kung magkakaroon kayo ng relasyon kay Sir Daylan. Alam niyo naman siguro 'di ba na si Ma'am Hana na ang nagmamay-ari kay Sir D? Dalawa ang maaaring mangyari kapag pinilit niyo pa rin na magkagusto si Sir Daylan sa inyo. Una, makakalaban niyo si Ma'am Hana at pangalawa, baka mawala ang properties niyo girls. Alam niyo na din naman 'di ba kung gaano ka-powerful si Ma'am Hana? Dagdag pa nito. Te, remember si Hana lang ang may gusto kay Sir Daylan at si Sir Daylan naman ay dead ma lang yun. Kaya girl Marcy, walang problema. Ang problema lang ay kung mai-inlove ba sa akin si Sir D. Ani ni Beverly. Ano yun? Nagulat si Sarah dahil hindi niya mapigilan ang sarili sa pagtanong. Sarah, di ba nga alam mo yun? Dahil sa personal secretary ka ni Sir Daylan. Ang swerte-swerte mo nga dahil may chance ka na mapalapit ka sa kanya. Kinikilig na sabi ni Beverly. Pero di ba pwede namang landiin si Sir? Pilyang saad ni Christine. Tingin ko kasi, hindi si Sir Daylan ang tipo ng lalaki na siseryosohin ang mga Hokage moves natin. Dagdag pa ni Christine. Tama, gagawin ko siyang inspirasyon para naman kahit na pagod ako ay may gana pa rin ako magtrabaho dito. Tuwang-tuwang saad ni Beverly. Kagat labing napaisip si Sarah, maaaring tama at may punto si Christine. Maaaring baliwala lang kay Daylan ang halikan nila sa motel, ngunit umiinit ang kanyang pisngi nang mapalingon siya sa gawin ni Daylan. Isang malagkit at nag-aakit na titig ang sumalubong sa mga mata ni Sarah nang matitigan niya si Daylan. Huwag kang malandi, Sarah. Pangangaral ni Sarah sa kanyang sarili. Isa siyang player kung kaya't hayaan mo na lang si Daylan na makipaglandian sa ibang babae dito sa kanyang opisina. Dahil na nga sa marami din ang nag-a-interest sa kanya. You need to focus on your goals na hindi matanggal sa trabaho at hindi malaman ni Ma'am Hana ang nangyari sa inyo ni Daylan. Dagdag pa na pangaral ni Sarah sa kanyang sarili. Pero paano gagawin ni Sarah ang pagplanong pag-iwas niya kay Daylan kung ito ay kanyang boss na siyang presidente ng kanilang kumpanya at siya pa ang private secretary nito, na kailangan ay palagi silang magkasama sa iisang office lang sila nakalocate. Kakayanin ba ni Sarah na umastang sa mapang-akit na titik ni Daylan sa kanya? Para sa trabaho, Sarah. Mantra ni Sarah sa kanyang sarili. Para sa wakas ay mabibili ko na ang lahat ng mga gusto ko dahil sa unti-unti nang nabibili ko lahat ng gusto ko. Dagdag pa ni Sarah. Matamis na ngiti ang iginawa ni Daylan sa mga kababaihang mga nakatayo upang batiin siya sa kanyang pagpasok sa kanyang opisina bilang isang CEO at presidente ng kumpanya.
Bati ni Daylan ang kakaibang pagpapapansin ng mga dilag sa kanya, ngunit tanging kay Sarah lamang nakatuon ang kanyang wesyo. Nararamdaman ni Daylan na naiilang sa kanya ang dalagang si Sarah na kanyang private secretary at agad namang naintindihan ni Daylan dahil sa mga nangyari noong nagdaang gabi. Gayunpaman, ay hindi ito sapat na dahilan upang pigilan niya ang sarili na kapitan at kausapin si Sarah. Mula noong matikman niya ang tamis ng halik ng kanyang private secretary na si Sarah ay palagi niya na ito hinahanap-hanap na tila ba naaadik na siya dito. Ang malambot na mga labi ni Sarah ay palaging naaalala ni Daylan. Noon pa man ay may paghanga na siya dahil sa taglay na ganda ni Sarah, kaya't agad niya itong prinomote bilang kanyang private secretary na siyang ikinatuwa ni Daylan dahil sa inspirasyon niya ito araw-araw. Pero hindi niya magawang ligawan ito dahil ayaw niyang masaktan si Hannah, na siyang kanyang kababatang kaibigan na siyang itinuturing niyang kapatid na ayaw maintindihan ni Hannah. Kaya't ayaw niyang madamay si Sarah, pero nang dahil sa nangyari ng gabing iyon, tila ba porsigido na si Daylan na magpapapansin na kay Sarah at baka liligawan niya na din ito. "Good morning, Mr. Valderrama." Bate ng mga empleyado niya sa kumpanya nila. "Good morning din para sa lahat. Ready for works?" Tanong ni Daylan. Excited na tumango ang mga kababaihan pati na din ang mga bakla sa kanilang opisina. Maliban na lamang kay Sarah na napuno ang puso sa nerbiyos at kaba. "May free lunch ako para sa lahat sa inyo mamaya, kaya hintayin nyo na lang si Star na Vasquez para sa mga orders na gusto nyong kainin. Treat ko na lahat kahit ano." Pagpatuloy sa pagsasalita ni Daylan, kilala si Star na Vasquez bilang isang may-ari ng pinakasikat na mga restaurant sa bansa. Kilala din ang mga pagkain na world class dahil sa mga timpla nito na swak sa mga panlasa ng mga umu-order. Kaya agad na naging balisa ang lahat sa paghahanda at pag-iisip kung ano ang dishes na gusto nila dahil once in a blue mo na lamang manlilibre ng kanilang boss na si Daylan. Lahat ay balisa maliban na lamang kay Sarah na tila ba hindi interesado sa dishes ni Star, kung kaya't mas balisa pa si Sarah na umiisip kung ano ang gagawing pag-iwas sa boss niya. Nandito na si Star. Saad ang isa sa mga staff sa kanilang kumpanya nang makitang bumaba si Star sa kanyang sasakyan sa harap ng kanilang kumpanya. Naging abala ang lahat ng staff at empleyado sa kanilang opisina sa paghahanda ng kanilang checklist ng dishes na gusto nilang kainin. Sinanyasan ni Daylan si Sarah na pumasok sa kanilang office. "Daylan?" Ani ni Hannah na kararating lang sa kanilang kumpanya. Nagdadalawang isip na sumunod na lamang si Sarah sa kanyang boss. "Bakit mo ba ginagawa to?" Tanong ni Hannah. "Ang alin, Hannah? Pagod ako. Wala kang pake kung magpapalibre ako ng pagkain sa mga empleyado ko. My company, my rules." Seryosong saad ni Daylan. "No, D. It is Star Dishes. Alam mo na sa lunch na to, gagastos ka ng milyon. I have a rights because I am your fiancé. At ipalabas mo muna yung private secretary mo dahil mag-uusap tayo sa wedding natin." Saad ni Hannah na inis na inis. "Jesus, Hannah, I am not your fiancé and please, leave this place now. Or else I will call the guards to fetch you up. And I have a girlfriend na. I hope you will meet her soon." Saad ni Daylan. "What? You cannot do this to me. I will know Kuya Devan about this." Mangiyak-ngiyak na saad ni Hannah. "Then go. Devan also know and he also met my girlfriend." Ani ni Daylan. Kaya't walang nagawa si Hannah kundi ang umalis sa kumpanya ni na Daylan. Nang makaalis si Hannah ay agad namang nagsalita si Daylan. "Sarah, kailangan nating mag-usap." Malimit na saad ni Daylan kay Sarah na siyang dahilan upang kabahan si Sarah. Alam ni Sarah na ang kanilang pag-uusapan sa ngayon ay tungkol sa halik noong nagdaang gabi. Palakad-lakad si Sarah sa kanilang buong office dahil sa awkward at kabang nararamdaman. "Daylan." Tumigil sa paglalakad si Sarah kaya napalingon sa kanya si Daylan. "This is about the kiss. Let's just forget it and let's just pretend that it not happened." Saad ni Sarah. "Paano yan?" Mapang-akit na ngumisi si Daylan kay Sarah. "Ayokong kalimutan." Dagdag nito. "Daylan, please, listen to me. I love my work. At isang pagkakamali ang nangyari sa gabing yun. Walang ibig sabihin ang halik na yun." Pag-aalalang saad ni Sarah. "I'm sorry, Sarah. I do not just kiss and run.
Seryosong saad ni Daylan na malagkit at nakatitig na sa ngayon kay Sarah at naglalakad ng palapit kay Sarah. And I do not kiss anyone except you. Dagdag pa ni Sarah. Napalunok at napaatras si Sarah noong bumaba ang mga titig ni Daylan sa mga labi niyang mapupula. Di, we cannot do this here. Nauutal na saad ni Sarah. Bakit? It is my company and my office. I can do whatever I wanted to do here. Patuloy lang sa paglapit si Daylan kay Sarah hanggang sa wala nang maatrasan si Sarah at magkadikit na sila sa ngayon. Sa loob ng kanyang opisina ni Daylan at halos, maramdaman na ni Daylan at Sarah ang bawat hininga. Bawal ang relasyon sa isang CEO at presidente pa ng kumpanya sa kanyang private secretary. Mabilis na saad ni Sarah at agad na tumango dahil halos maglapat na ang kanilang mga labi. Paano yan? Hindi ako makakalayo sa iyo. At ako ang CEO nito, I can do all things that others can do here, Sarah. Saad ni Daylan na hindi natinag sa ipinakitang pagtutol ni Sarah sa kanyang naonsyaming paghalik. At alam kong hindi ka rin makakalayo sa akin. Dagdag pa ni Daylan, tama si Daylan dahil sa hindi nga maiiwasan ni Sarah. Tama si Daylan dahil sa hindi nga maiiwasan ni Sarah si Daylan dahil sa boss niya ito at siya ang private secretary nito. Ngunit hindi siya maaaring mag-resign para lang iwasan si Daylan dahil kailangan niya ng pera. Well then, hindi naman ipinagbabawal sa atin ang landian, diba? Pili ang tanong ni Sarah kay Daylan. Interesting. Sumilay ang nakakalokong ngiti ni Daylan sa kanyang mga labi. So, parang no string attached? Baka magkasakitan tayo dyan sa huli. Dagdag pa ni Daylan. Umiling si Sarah saka nagsalita. Iba yung no string attached dahil may nangyaring higit pa sa magkakaibigan. What I am offering is actually a friendship where we can flirt with each other. Kumunot naman ang noo ni Daylan. Friendship? Tapos naglalandian? Tanong ni Daylan kay Sarah. Tumango si Sarah. Oo, magiging magkaibigan tayo. We will take care for each other and fill each other's gap. Yun lang. Sagot ni Sarah kay Daylan. Naguguluhang napatango na lamang si Daylan. Okay, so, kung higit tayo sa magkakaibigan, kung maglandian pero hindi pwedeng tawaging magkasintahan, ano ang tawag sa relationship natin kung sa ganun? Tanong ni Daylan. Well, it is just simple. Flirtationship. Agad na sagot ni Sarah. I will flirt on you. You will flirt on me. Let's make each other feel good, but we are both free from each other's burden. Dagdag pa ni Sarah nang makitang tila di masyadong nagets na Daylan ang ibig sabihin. Flirtationship? Mahinang napaisip si Daylan sa kamuling nginitian si Sarah. You are naughty, I like that. Ani ni Daylan. Hep, wag munang magsaya. There were 2 rules to be followed. Diets. We can be intimate but bawal ang sex. We can tell each other problems pero bawal makialam sa buhay ng bawat isa. Then the second one, kapag ayaw na ng isa sa atin, no hard feelings dahil wala tayong mga commitment na ginawa at pinangako. At kapag makatagpo tayo ng ibang kapartner in life, ay bawal ang magselos at walang pakialaman sa magiging iba nating karelasyon. Pahayag ni Sarah. Sigurado ka ba dyan sa rules mo, Sarah? Mapanghamon na saad ni Daylan. Baka pagsisisihan mo ang rules na ginawa mo ngayon lang, Sarah. Baka pagsisisihan mo ang rules na ginawa mo ngayon lang, Sarah. May panahon ka pa upang baguhin to. Dagdag pa ni Daylan. I am focuses in my work as your private secretary, Mr. Valderrama. Kaya wag Di, we cannot do this here. Nauutal na saad ni Sarah. Bakit? It is my company and my office. I can do whatever I wanted to do here.
Patuloy lang sa paglapit si Daylan kay Sarah hanggang sa wala nang maatrasan si Sarah at magkadikit na sila sa ngayon. Sa loob ng kanyang opisina ni Daylan at halos maramdaman na ni Daylan at Sarah ang bawat hininga. Bawal ang relasyon sa isang CEO at presidente pa ng kumpanya sa kanyang private secretary. Mabilis na saad ni Sarah at agad na tumango dahil halos maglapat na ang kanilang mga labi. Paano yan? Hindi ako makakalayo sa iyo. At ako ang CEO nito. I can do all things that others can't do here, Sarah. Saad ni Daylan na hindi natinag sa ipinakitang pagtutol ni Sarah sa kanyang naon siyaming paghalik. At alam kong hindi ka rin makakalayo sa akin. Dagdag pa ni Daylan. Tama si Daylan dahil sa hindi nga maiiwasan ni Sarah si Daylan dahil sa boss niya ito at siya ang private secretary nito. Ngunit hindi siya maaaring mag-resign para lang iwasan si Daylan dahil kailangan niya ng pera. Well then, hindi naman ipinagbabawal sa atin ang landian, diba? Pilya ang tanong ni Sarah kay Daylan. Interesting. Sumilay ang nakakalokong ngiti ni Daylan sa kanyang mga labi. So, parang no string attached? Baka magkasakitan tayo dyan sa huli. Dagdag pa ni Daylan. Umiling si Sarah saka nagsalita. Iba yung no string attached dahil may nangyaring higit pa sa magkakaibigan. What I am offering is actually a friendship where we can flirt with each other. Kumunot naman ang noo ni Daylan. Friendship? Tapos naglalandian? Tanong ni Daylan kay Sarah. Tumango si Sarah. Oo, magiging magkaibigan tayo. We will take care for each other and fill each other's gap. Yun lang. Sagot ni Sarah kay Daylan. Naguguluhang napatango na lamang si Daylan. Okay, so, kung higit tayo sa magkakaibigan, kung maglandian pero hindi pwedeng tawaging magkasintahan, ano ang tawag sa relationship natin kung sa ganun? Tanong ni Daylan. Well, it is just simple. Flirtationship. Agad na sagot ni Sarah. I will flirt on you. You will flirt on me. Let's make each other feel good, but we are both free from each other's burden. Dagdag pa ni Sarah nang makitang tila di masyadong nag-gets ni Daylan ang ibig sabihin. Flirtationship? Mahinang napaisip si Daylan sa kamuling nginitian si Sarah. You are naughty, I like that. Ani ni Daylan. Hep, huwag munang magsaya. There were 2 rules to be followed. Diets? We can be intimate but bawal ang sex. We can tell each other problems pero bawal makialam sa buhay ng bawat isa. Then the second one, kapag ayaw na ng isa sa atin, no hard feelings dahil wala tayong mga commitment na ginawa at pinangako. At kapag makatagpo tayo ng ibang kapartner in life, ay bawal ang magselos at walang pakialaman sa magiging iba nating karelasyon. Pahayag ni Sarah. Sigurado ka ba dyan sa rules mo, Sarah? Mapanghamon na saad ni Daylan. Baka pagsisisihan mo ang rules na ginawa mo ngayon lang, Sarah. May panahon ka pa upang baguhin to. Dagdag pa ni Daylan. I am focuses in my work as your private secretary, Mr. Valderrama. Problemahin ko pa ang tambak ko na trabaho kaysa isipin ko kung sino pa ang iba mong kalandian maliban sa akin kapag wala ako, di. Determinado ang saad ni Sarah. Walang problema sa akin yan, Sarah. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, sabihin mo lang. Dahil gusto kong malaman na higit pa sa isang flirtationship ang nais kong mangyari sa atin. Saad ni Daylan habang naglalakad siya patungo kay Sarah na natrap niya. Hindi nakapagsalita si Sarah dahil sa pagiging straightforward ni Daylan. Marami namang naging manliligaw si Sarah pero kay Daylan lang siya natina. There is something that of Daylan that Sarah cannot resist him. Sa tuwing nasa malapit lang si Daylan kay Sarah, pakiramdam ni Sarah ay tila ba nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Sino ba naman kasi ang hindi mahuhulog sa kanyang boss knowing na palagi silang magkasama sa mga business trip nito at mga vacation nito dahil na nga sa isa siyang private secretary. Nakangiti namang bumalik si Daylan sa kanyang pwesto nang makita. Di makasalita si Sarah sa huli niyang binitawan ng mga pahayag. Hindi naniniwala si Daylan na less than lovers, more than friends lang ang relationship nilang dalawa. Ngayon ang private secretary niya si Sarah. Dahil sa may lihim na pagkakagusto kasi siya kay Sarah dahil sa kahit na busy na sina Day at Sarah. Sa mga business trip ay nakuha pa din ni Sarah ang ngumiti kung kaya't doon niya napahanga ang boss niya si Daylan. Ayaw maniwala ni Daylan dahil para sa kanya,
Oras na pinahahalagahan mo ang isang tao, ibig sabihin nun, ay pinahihintulutan mo na siyang makapasok sa buhay mo. Kung kaya't buo na talaga ang desisyon ni Daylan. Naligawan si Sarah, alam niyang bawal ang relasyon ng isang boss at sekretary nito, pero lahat ng mga gusto ni Daylan ay nakukuha niya kaya't wala namang problema sa kanya. Sa kuya niya ang si Daven. Ang problema niya lang ay ang ama niya dahil gusto ng ama niya na ipapakasal siya kay Hannah, subalit ay ayaw na ayaw niya, kung kaya't binalaan pala siya na kapag wala siyang ipinakilalang babae ngayong taon ay mapipili talaga siyang ipapakasal kay Hannah. Maaari mo rin akong mahalin, Sarah. Bulong ni Daylan sa kanyang sarili. At hindi ako titigil hanggat hindi kita napapaamin na mahal mo din ako. Dagdag pa ni Daylan. Kaya't sa di inaasahang dahilan, may isang intimate shoot na gaganapin sa kanilang kumpanya. Dahil na din sa nagpo-promote ang kanilang kumpanya ng mga modelo sa mga swimsuit, makeup at iba. Kaya't biglang nagsalita si Daylan. Sarah, may sasabihin pala ako. Sinabi ko sa mga manager na isama ka sa pagiging model mamaya sa intimate shoot na gaganapin dito sa kumpanya natin. Sayang ang ganda ng katawan mo kapag di yan na-expose sa magazines. Gusto ko man na ako lang ang makakita niyan, subalit ay you love your job, diba? So, pinasok kita sa photoshoot para kahit minsan ay may racket ka sa modeling while being my private secretary, diba? Saad ni Daylan. What? Di, I cannot do this. Please, just tell them I won't. Pagmamakaawa ni Sarah kay Daylan. No, it has two options. Be my girl or enter the photo shoot. Marieng sagot ni Daylan. Napaisip naman si Sarah. Hindi niya kaya ang pagiging model, subalit ay kung hindi siya sasali mamaya sa photo shoot, ay magiging girl siya ni Daylan na hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Okay, fine. I will enter. Tipid na sagot ni Sarah saka bumalik sa kanyang trabaho. Well, that's my wife. Ngumisi si Daylan na naging dahilan upang mapalingon sa kanya si Sarah, habang si Sarah naman ay medyo naapektuhan sa sinabi ni Daylan na, that's my wife. Tila ba may karera ng mga tumatakbong kabayo sa kanyang puso sa bilis ng pagtibok nito. Hindi niya alam kung ano ang ire-react niya. Kung kaya't, itinoon niya na lang ang kanyang atensyon sa mga papeles na nagkalat sa ngayon sa kanyang table sa loob ng opisina nila ng presidente or CEO ng kumpanya nila. Isang intimate shoot ang challenge sa mga model ngayon dahil na sa mga intimate apparel ang kanilang kinakailangan na ibida sa kanilang photoshoot. Mga lingerie at panties pantulog pala, at ang mas masakla pa ay si Daylan na may-ari ng kumpanya pa ang lalaki na makakatabi nila, kung kaya't mas ginagalingan ng bawat modelo upang mapansin sila ni Daylan. Pinamalas ng bawat modelo ang galing sa pag-pose sa harap ng kamera habang nakahiga sa isang hugis bilog na malaking kama. Professional din kong maituturing ang mga kilos ni Daylan dahil hindi man lang siya naakit sa mga haplos at hawak ng bawat modelong nakatabi niya sa kama. Patuloy lamang sila sa pagpuputoshoot. Ang hindi kasi alam ni Sarah ay ito ang magiging plot at theme ng photoshoot, kung kaya't sa pagpasok niya ay nagulat siya. Hindi niya na kaya pang makaalis pa dahil nakaperma na siya sa kontrata na magiging dahilan upang kapag may balak siyang tumakbo ay makakasuhan siya. Patuloy lamang si Daylan sa mga ginagawa nilang pag-pose kasama ang iba't ibang modelo sa kama. Kahit na bumabakas na ang mga malulusog na umbok ng mga malulusog niyang dibdib na nakahaplos sa mga bisig at dibdib din ni Daylan. Tila na to turn on ang mga modelo sa kanilang ginagawa dahil sa macho naman si Daylan, kung kaya't mas ginaganahan ang mga modelo. Nang matapos ang photoshoot ng isang modelo ay agad itong pumunta sa gilid saka nakipagkwentuhan sa mga kaibigan nito na dinig ni Sarah kasi nandito si Sarah malapit sa kanilang pwesto. Ang tibay talaga ni bebe ko. Kulang na ata isasakyan ko na siya para lang makita ko ang mga malaahas na laki at bakat ng hotdog niya, be. Reklamo ni Gina, isa sa mga modelo na nakatabi ni Daylan sa kama kanina. Loka, paano mo naman nasasabi na malaahas ang laki yung sa kanya? Nakita mo ba? Natatawang tanong ni Shane. Sinabi mo pa. Sabi na lamang sa isip ni Sarah dahil sa di niya mapigilang sumabat kahit sa isip man lang dahil sa pinagsasabi ng ibang modelo. Tahimik lang sa Sarah na nakikinig sa kanila pero lingid sa kaalaman ng ibang model na nagnanasa kay Daylan.
Mapapatunayan ni Sarah na malaas ang laki ng pagkalalaki ni Daylan dahil sa nakita niya na ito na nakabakat sa towel na sinuot ni Daylan noong gabing nandoon sila sa motel. Lalong-lalo na noong magkatabi silang nakahubad at tanging kumot lamang ang nakatabon sa kanilang mga katawan. Sarah, ikaw na ang susunod, sabi ng producer sa photoshoot. Go girl! Tignan nga natin kung mapapatayo mo ba ang malaas na pagkalalaki ni Sir Daylan tulad ng ibang modelo kanina. Bati ni Marcy kay Sarah na isang assistant ng photoshoot na kaibigan niya na may halong panghahamon nitong bati kay Sarah. Lihim na lamang na napapangiti si Sarah sa sinasabing hamon ni Marcy na isa sa kanyang kasamahan sa kumpanya. Minsan na nga niyang naakit si Daylan kaya alam niyang maaakit niya nga mamaya sa kanyang mga kasamahan at mga modelo sa loob ng photoshoot na kaya niyang akitin ng isang Daylan Strom Valderrama na isang president at CEO ng kanilang kumpanya na hinahangaan ng iba't ibang modelo, hindi lang sa modelo na nakasali sa photoshoot na ito. Let the flirtationship begin. Sa isip ni Sarah nang tanggalin niya ang suot niya na roba at tumambad sa harap ni Daylan ang magandang hubog ng katawan ni Sarah na lumitaw mula sa lace fuchsia pink nitong lingerie. Agad na napalunok si Daylan nang lumapit sa kanya si Sarah sa kama habang hinahagod ni Daylan ang kanyang mata dahil sa kanyang nakita sa ngayon na sobrang sexy ni Sarah. She is indeed a sexy goddess. Forgive me, Lord. Saad na lamang ni Daylan sa kanyang isip. Hindi naman malaswang tignan si Sarah sa kanyang suot na fuchsia pink lace lingerie sa suot niyang see-through lingerie. Sarah is flaunting her beauty without showing yet everything, na isang bagay at dahilan upang mapukaw ang halimaw ni Daylan na siyang natutulog lamang at nakatago sa suot nitong boxer. Oh my gosh, ang laki nga, malaahas nga. Saad ng mga modelo sa gilid na siyang nagbulungan pero rinig na rinig naman ni Sarah, kaya't agad naman nilang sinimulan ang intimate photoshoot. Tila ba isa silang kasintahan dahil sa napaka-intimate talaga nilang tignan. Kanina makikita sa mga litrato ng ibang modelo na tila hindi natinag si Daylan, subalit nang dahil kay Sarah ay tila ba nagmala-agresibo si Daylan sa nagawang photoshoot, na siya namang naging dahilan upang ang kanilang dalawang pictures ni Sarah ang magawang tarpaulin at billboard na ilalagay sa labas ng kanilang opisina. Kinabukasan, nakangiting pumasok si Daylan sa kanilang opisina. Nang makapasok siya sa kanilang office ay andoon na si Sarah sa loob. Good morning, Dee. Kumain ka na, Dee? Tanong ni Sarah na siyang naging dahilan upang mas naging good mood talaga ang umaga ni Daylan. Oo, tapos na asawa ko, ikaw. Saad ni Daylan nang may ngiting nakakaloko na humarap kay Sarah, hindi naman magpatinag si Sarah kaya't agad na sumagot. Hindi pa kakain pa lang. Gusto sana kitang makasabay sa pagkain sa niluto kong pagkain. Saad ni Sarah na may halong lihim na pagngiti dahil alam niyang matatalo niya si Daylan. Kasi confident siya na may gusto sa kanya si Daylan na kanyang boss dahil sa madali lang itong maakit-akit na isang sign na may gusto ang lalaki sa isang babae. What? Di ka pa kumain? Mag-alas 9 na, Sarah. Ngayon ka pa kakain? Ang late-late na. Pag-aalalang tanong ni Daylan kay Sarah na siya namang ikinabigla ni Sarah. Akala niya kasi ay gaganti si Daylan ng mapanlokong sagot. Pero imbis na mapanlokong sagot ang sinagot niya ay pag-aalala ang kanyang nakita ni Daylan. Maaga kasi akong pumasok sa trabaho Palusot na lamang ni Sarah. Ganun ba, Sarah? Sa susunod kumain ka muna ng maaga at huwag mo na akong intindihin pa. Dapat nga ay mas una ka pang kumain Alagaan mo ang sarili mo at baka mapano ka pa. Malambing na saad ni Daylan na siyang naging dahilan upang bumilis na naman ang tibok ng puso ni Sarah. Kainis ka talaga, Daylan. Saad ni Sarah sa isipan niya na lamang. Kaya't walang nagawa si Sarah kundi ang kumain na lamang ng noodles. Ano ba yung kinakain mo, Sarah? Noodles? Hindi mabuting kumain ng noodles kapag nasa trabaho, Sarah. Kasi kailangan mo ng energy kasi marami kang paperworks. O order na lang muna ako. Saad ni Daylan. At agad na tinawagan si Star at sinabi ang order. Ilang minuto ang lumipas at agad namang dumating agad si Star. Oh, ayan, kainin mo yan lahat, Sarah. Dahil ayokong hindi ka mabubusog dahil ayokong magkasakit ka. Malambing na saad ni Daylan. Habang kumakain si Sarah ay agad namang biglang pumasok ang isang staff ng kumpanya nila sa office ni Daylan. Sir D, nasa labas po si Ma'am Hana at galit na galit po. Gustong-gusto kanyang kausapin po, sir. Kung hindi ka daw makausap niya ay hindi siya aalis, nagmamatigas po.
natatarantang saan ang staff nila. Napatigil naman sa pagkain si Sarah dahil alam niya na ang dahilan ng agarang pagsugod ni Hana. Papasukin mo. Saan na lamang ni Daylan na bumuntong hininga pa. Di, anong gagawin ko? Tanong na lamang ni Sarah dahil siguradong susugurin siya ni Hana. Don't be afraid, okay? Ako ang bahala sa'yo. Saan ni Daylan sa kaniyakap si Sarah. Alam kasi ni Daylan na takot sa Sarah kay Hana, kaya nang magyakapan sila ay agad namang bumukas ang pinto ng office. Well. Kaya pala pinagtatabuyan mo ako, Daylan. Dahil sa private secretary mo na malandi pa sa higad at makati pa sa higad? Sigaw ni Hana. Kaya't ang buong empleyado sa office nila ay nakaabang dahil sa sigaw sa loob ng office ni Daylan. Tanging mga sigaw lang ang kanilang naririnig. Halakate, kawawa naman si Sarah. Alam na yata ni Hana ang relasyon nila ni Sarah at Sir Daylan. Saan ng baklang si Marcy? Ano? May relasyon sina Sir Daylan at Sarah? Gosh, so may nanalo na pala. Bakit? Kayo mo lang sinabi sa akin, Marcy? Nagdadramang umiiyak na saad ni Beverly. Kaya pala, si Sarah lang ang ini-introduce niya sa modeling. Bagay naman sila kasi nga maganda si Sarah at maganda ang katawan, plus palagi silang magkasama kaya't malabo talagang di ma-inlove si Sir Daylan. Lalong-lalo na napakabait ni Sarah. Malungkot na saad ni Christine. Kaya nga kawawa naman siya dahil si Ma'am Hana ang karibal niya. Saad naman ni Marcy na nag-aalala sa kaibigan na si Sarah. Sa kabilang dako naman si Hana ay biglang sumugod kay Sarah na kumakain. Sasampalin niya na sana ito nang biglang hinawakan ni Daylan ang mga kamay ni Hana. Don't touch her or else makakalimutan ko na babae ka, Hana. Kaya't huwag ka na manggulo pa. Seryosong saad ni Daylan. No, this can't be happen, Di. You are mine at ikakasal tayo. Alam to ng buong mong pamilya, Di. Saad ni Hana na tila ba di makapaniwala dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang siya pinagsabihan at pinagbantaan ni Daylan ng dahil lang kay Sarah. You want proof? Then I will let you hear it out loud. Para mailagay mo na sa utak mo na hinding-hindi mo na ako aangkinin pa. Seryoso ang saad ni Daylan at agad namang tinawagan si Dave na kuya nito. Hello Daylan, ano ba? I'm in the middle of the meeting. Bigla-bigla ka namang tumatawag. Ano ba ang problems mo, Jesus? Inis na saad ni Dave nang nasagot nito ang tawag ni Daylan. Kuya, di ba kilala mo yung babae na kasama ko sa motel noong nahuli mo ko? Papakasalan ko na siya kuya dahil sa may nangyari sa amin. Saad ni Daylan. Agad namang bumilog ang mga mata ni Hana na nakatingin kay Sarah at kay Daylan nang paulit-ulit habang si Sarah naman ay nakatingin lang sa pagkain na nasa kanyang harapan. Gosh, Jesus, alam ko na yan Daylan. Dahil maski ako ay pipilitin ka ding pakasalan siya. Dahil may kapatid tayo na si Dinin. Kaya't huwag mo na lang basta-bastang takbuhan si Sarah ba yun? Oo, si Sarah. Seryosong saad ni Daven sa kabilang linya. Pero paano na si Hana kuya? Anong gagawin ko sa kanya? Alam mo namang, inaangkin niya pa din ako. Nakangising saad ni Dayla na nakatingin kay Hana. Ay, si Hana? Ako na ang kakausap sa kanya at maiintindihan niya din yun. Dahil kahit kailan, kapatid lang din naman ang turing mo sa kanya. At isa pa, alam na ni na mom at dad ang tungkol sa inyo ni Sarah, kaya next week, ipapakilala mo na yan si Sarah dahil maski si mom and dad ay excited na din na makilala ang babaeng bumihag sa'yo. Uuwi sila next week sa bansa, Berry and Jesus. Huwag na huwag ka nang tumawag, nasa business trip ako at nasa gitna ng meeting. Bye. Saad ni Daven at agad na binaba ang tawag. You hear it loud, Hana? Seryosong saad ni Daylan. No, this cannot be happen. And wait, you to make love? Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Daylan? Mahal na mahal kita. Ginagawa ko ang lahat ng kaya kong gawin para lang mapansin mo ko. I have the money at isa pa, bakit pa sa private secretary mo pa nahulog ka? Hindi ba pwede sa akin ka na lang? Please, D. Let me love you. Let me teach you to love me. Naiiyak na saad ni Hana na sa ngayon ay nakasalampak na sa sahig ng kanilang opisina. Naawa naman si Daylan kay Hana kaya't nilapitan niya ito at pinatayo. Hana Lorraine, ang love hindi tinuturuan. Hindi ko alam kung bakit kay Sarah ko nararamdaman ang pagmamahal na nararamdaman mo din sa akin. Mahal kita bilang kapatid, Lorraine. Hanggang dun lang yun at sana maiintindihan mo yun. Balang araw mahanap at makikita mo din ang para sa'yo. Malungkot na saad ni Daylan sa kaniyakap si Hana. No,
Ikaw lang ang gusto ko at manatiling ikaw. Sigaw ni Hana at agad namang binuksan ang pinto ng office niya at agad namang tumakbo na umiiyak. Naiwan namang nakatulala lamang si Sarah sa kanyang mga narinig. Tinapik ni Daylan si Sarah. You okay? Tanong ni Daylan. Kaya't agad na pabalik sa kanyang wesyo si Sarah at agad nagsalita. You think I am okay, Di? Sa mga narinig ko? Gosh, bakit sinabi mo kay Hana na may nangyari sa atin at sa kuya mo? Pati sa family mo? Jesus, Di. Ano ba ang nakain mo at agad-agad kang nagdedesisyon ng hindi ko alam? Natatarantang saad ni Sarah na may halong pag-aalala. You hear it loud, Sarah. So, alam mo na, next week, I will introduce you to my whole family. So, diba, sabi ko sa'yo, may panahon pa para magbago ang sinasabi mong relationship natin na flirtationship. Saad naman ni Daylan na nakangiti na nakakaloko. No, this cannot be. Hindi pwede na ipakilala mo na lang ako na girlfriend mo without even courting on me. Saad naman ni Sarah na naiinis pa. Well then, can I court you? Tanong ni Daylan. Di agad nakaimik si Sarah dahil sa sinabi ni Daylan. Come on Sarah, just answer me. Huwag mo naman akong ipahiya sa pamilya ko. I just can't accept that Daylan Strom Valderrama is just a jerk. Kahit ayaw mo nang magpaligaw sa akin, still, kukulitin pa din ako ni Dave na ligawan at panindigan ka. They were all expecting that you are my girlfriend. Malumanay na saad ni Daylan. Gosh, Daylan, can you just give me one day to decide? Malumanay din na saad ni Sarah. Okay, I will let you. Saad ni Daylan at agad namang bumalik sa table niya. And by the way, Sarah, wag mong alalahanin ang trabaho mo. You can go and freely think right now. Para naman malamigan ang isip mo. Dagdag pa ni Daylan saka pinagpatuloy ang trabaho niya. Kaya't walang nagawa si Sarah kundi ang huminto muna sa pagtatrabaho at lalabas muna upang makapag-isip-isip. Nang makalabas si Sarah sa office nila ay agad naman siyang pinuntahan agad ni Marcy. Day, anong nangyari at bakit lumabas na luhaan si Ma'am Sarah? Nag-aalalang tanong ni Marcy. Kinuwento naman agad ni Sarah ang nangyari sa kanilang office kanina. Oh my gosh girl, ang haba ng hair mo. Imagine you could be the wife of the president and a CEO of this company. I am so proud of you. Kinikilig na saad ni Marcy. Hoy be, nanalo ka na pala. Akala pa namin na available pa si Fafa D. Andyan ka na pala. Akala namin si Ma'am Hana pa talaga ang girlfriend nito. Ikaw lang pala. Nagdadramang umiiyak si Beverly. Ikaw naman be, hayaan mo na kapag mahal mo si Fafa D. Let go mo na, huwag ka ng OA. Paalala ni Christine. Habang si Hana naman ay umuwi sa bahay nila na umiyak ng umiyak. Dahil hindi niya matanggap hanggang ngayon ay kapatid lang pa rin ang turing sa kanya ni Daylan. Di bakit hindi na lang ako, bakit siya pa? Paulit-ulit na lumalabas sa bibig ni Hana habang umiiyak siya ng umiyak sa kanyang kwarto. Anak Hana, huwag ka nang umiyak, buksan mo ko. Mag-usap tayo. Nag-aalalang tanong ng kanyang mommy ni Hana. Alam na kasi ng mommy niya ang nangyari dahil tinawagan din siya ni Daylan. Naintindihan naman ng mommy ni Hana ang nangyari sa kanyang anak. Ayaw siyang pagbuksan ni Hana dahil na nga sa sinabi ng mommy niya, nahayaan na lamang si Daylan. Kaya't kinuha ng mommy ni Hana ang duplicate key ng room ni Hana at binuksan ito. Niyakap ng mommy ni Hana si Hana sabay sabing, Anak, Lorraine, marami pang lalaki dyan at maiintindihan mo din kapag may nahanap ka ng ibang lalaki. Kaya't wag ka nang umiyak, okay? Maganda ka at aalis tayo sa bansa, okay? Saan mo ba gustong pumunta? Saan ng mommy niya? Kaya tumahan na din sa wakas si Hana. Sa kabilang dako naman si Sarah ay napagdesisyonan niya na wala namang mawawala kung hahayaan niyang ligawan siya ni Daylan at hindi naman siguro siya sasaktan ni Daylan. Dahil na nga mas ka ang kapatid nito ay nare-respeto siya kung kaya't buo na nga ang desisyon niya na hayaan na si Daylan na ligawan siya. Alam din naman niya na proprotektahan siya ni Daylan sa kahit na sino katulad na lamang sa nangyari kanina sa kanilang dalawa ni Hana. Kinabukasan ay maagang pumunta sa opisina si Sarah upang unahan si Daylan subalit ay nang makarating siya sa opisina ay tila ba nagulat siya nang may mga pagkain na nakahain sa kanilang table at agad namang tumayo si Daylan. Magandang umaga para sa isang magandang dilag. Alam kong hindi ka pa kumakain kung kaya't pinaghanda na kita. Nakangiti nitong saad kay Sarah, tila ba di inaasahan ni Sarah ang gagawin ni Daylan kung kaya't
Gulat na gulat siya at hindi makapagsalita. Salamat. Tanging nasabi na lamang ni Sarah dahil sa gulat na gulat siya na ganito pala kasweet ang isang masungit na Daylan Valderrama. Bukas nga pala uuwi ang daddy at mommy ko kaya't sinabi ko na kay Marcy na siya muna ang gagawa ng mga trabaho mo at magsha-shopping tayo para sa susuotin mo bukas na bukas din. Saad ni Daylan. Ano? Agad-agad? Akala ko ba next week pa sila dadating? Gulat na tanong ni Sarah. Di ko din alam kung paano nangyari yun basta. Magsa-shopping tayo ngayon. Bilisan mo na ang pagkain dyan. Malambeng na sagot ni Daylan kay Sarah kaya't binilisan agad ni Sarah ang pagkain ng mga pagkain sa table niya. Nang matapos na sila ay agad naman silang pinagtitinginan ng tingin ng mga empleyado sa buong kanilang kumpanya. Si Sarah ay napayuko na lamang. Biglang hinawakan ni Daylan ang kanyang mga kamay. Saka nagpahayag. Everyone listen. Huwag na huwag niyong babastusin si Sarah at respetuhin niyo siya tulad ng pagre-respeto niyo sa akin. Kung hindi, I don't hesitate to fire kung sino man ang bumabasto sa kanya. Seryosong pahayag ni Daylan. Yes sir. Sabay-sabay na saad ng mga empleyado kaya't agad naman silang pumunta sa kotse ni Daylan at agad-agad tinungo ang mall. Habang nasa biyahe sila ay di mapigilan ni Sarah ang magsalita. Sana hindi mo na yun ginawa baka kasi kung ano pa ang sabihin nila. Nag-aalala nitong tanong. No Sarah, you are soon to be my wife. Kaya't dapat lang na kung ano ang respeto na ginagawa nila sa akin ay gawin din nila sa'yo. Seryosong saad ni Daylan. Kaya't huwag ka na mag-aalala, I am always here for you. Dagdag pa dito. Nang makarating sila sa mall ay agad naman na pumunta agad sila sa butik kung saan maraming mga magagandang dress ang naroon. Kaya't agad niyang pinasukat lahat kay Sarah ang mga magagandang damit na bagay sa kanya at binili. Nang matapos silang bumili ay agad naman silang pumunta sa isang restaurant upang kumain. Ang dami ata ng binili mo, di? Di ba isa lang ang need na dress na susuotin ko bukas, diba? Tanong ni Sarah kay Daylan. Yes, but mabuti na yung marami kang dress para sa pagpasok mo sa office ay magda-dress ka lang dahil mas bagay sa'yo. Saad ni Daylan kaya't kinilig naman si Sarah. Agad naman silang umuwi nang matapos silang kumain. Inihatid ni Daylan si Sarah sa bahay niya at maaga namang natulog si Sarah para bukas ng umaga ay pupunta sila sa party kung saan i-welcome ang pagdating ng mom and dad ni Daylan. Kinabukasan ay maagang nag-ayos ng gamit at sarili si Sarah. Excited siyang ipapakilala nilang girlfriend ni Daylan. Pero alam din naman niya na manliligaw sa kanya si Daylan at alam din niya nasasagutin niya ito dahil may pagtingin din siya. Nakasuot siya ng isang cocktail dress na kulay baby pink na bagay sa kanya. Maaga din siyang sinundo ni Daylan. Nang makarating sila sa bahay ni Daylan ay napahanga siya sa ganda ng bahay kaya't kinabahan siya bigla. Buti na lamang at hinawakan ni Daylan ang mga kamay niyang nanlalamig. Pinakilala siya ni Daylan sa mom at dad niya at laking pasasalamat ni Sarah dahil mabait din naman at napahanga niya ang mommy and daddy ni Daylan sa kanyang ganda. Kaya't walang naging tutol ang pamilya ni Daylan kay Sarah. Maging si Hannah ay natanggap na din na siya ang maswerteng babae na papakasalan ni Daylan. Inaamin kasi ni Daylan na magpapakasal sila. Kaya't nooy si Sarah ay isang private sekretarya lamang ni Daylan na isang presidente at CEO ng kumpanya nila. Ay siya na ngayon ang asawa ng presidente at CEO ng kumpanya.